morning po Good sa lahat. morning. Good morning po. Ayan. Muli po binabati ko ang bawat isa ng mapagpalang Biyernes po ba? Biyernes sa araw na ito. At muli tayong sama-sama at muli mag-aral ng salita ng Diyos. Sa day 35 na po ba tayo? Ano po? Salamat kahapon sa ating napag-aralan na serving heart. Ganito na uiting kanina. Ano po? Ang pusong katulad ni Kristo, ano po, to seek and save the lost. Amen. Ayan po, muli, nandito tayo para lumago sa ating pananampalataya at maihayag natin, maipadama natin sa ating kapwa, ano po. Dahil ito yung purpose natin na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, to seek and save the lost. Kaya kailangan natin may compassion to love one another. Amen. Turing po dyan sa araw na ito. Good morning po, Sis Janet, Sis Karen Joy, Sis Ana, Sis Cathy, Sis King, Sis Maricar, Sis Rena, ang ating exhorter today. Ako. At si Sis Nori, Sis Maribel, Sis Nali. Have a blessed Friday. At sa mga nanonood po sa online live, sama-sama po tayo na mag-aral at nawa po ang salita ng Diyos ngayon ay mag-sink in. Araw-araw ano po, mag-sink in sa ating mga puso. At tulungan tayo ng banal na Espiritu. Hingin po natin intentional na tayo ay lumago sa pananampalataya at gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Ano po? Amen. Tayo po'y manalangin. Lead po tayo ng ating kapatid na si Cathy. Ay, Sis Karen. Karen. O sige, Karen. Amen po. Onegaishimasu po. Opo. Po, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos ang sa langit, O Lord, Jesus Christ, O Panginoon. Unang-una po Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayon po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon. Lalo na po, Lord, sa puso po, Lord, ng bawat isa, O Lord, na tunay nga po, Panginoon, na kami intentional na lumalapit sa inyo po, Panginoon. Salamat, O Lord, na kumikilos ka po, Lord, sa puso po ng bawat isa, sa pamamagitan po, Lord, ni Holy Spirit po, Panginoon. O Lord, sa umaging ito po, Panginoon, na ginising niyo rin po kami po, Panginoon, bagang umaga, O Lord, kung saan niyo man po kami dalhin po, Panginoon, O Lord, na ngayon po, Lord, kung ano po, Lord, ang matutunan namin ngayong umaga, sa pamamagitan po, Lord, ng buhay ni Sis Rena po, Panginoon. Gawin po namin ito, O Lord, i-apply po namin ito, O Lord, sa buhay po namin, at i-share rin po, O Lord, kung sino man po, Lord, ang makakasalamuha po namin, O Lord, saan man kami pupunta. Salamat, O Lord, at alam po namin, maniwala kami, tutulungan niyo po kami po, Panginoon. Kagabayan niyo po kami po, Panginoon. Lord, itanataas ko po, Lord, si Serena, sa kanyang ikagamitin mo siya po, Panginoon. Wisdom po, O Lord, sa bawat salita sasabihin po niya. O Lord, gabayan mo siya po, Panginoon. Ikaw lang po, O Lord, ang may taas. Sa topic po namin ngayong umaga na sincere heart po, Panginoon. Buksan niyo rin po, O Lord, ang aming spiritual eyes, yung puso namin po, Panginoon, natanggapin, O Lord, at isa buhay, isa puso, O Lord, ang mga salita niyo po, Panginoon, ang yung mga salita sa Biblia po, Panginoon. Kung ano, saan gabayan niyo rin po, Lord, ang bawat isa, saan niyo man po kami dalhin ngayong umaga, O Lord, ikaw po, Lord, ang maging gabay po namin, tulungan niyo po ang bawat isa, O Lord, na wag po, Lord, madala po, Lord, ang kaaway po, Panginoon. Yes, Lord. Magiging armor po namin na yung mga salita po. Salamat, O Lord. Ito po sa amot na langin ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, na si Jesus. Amen. Amen. Thanks God. Praise God. Salamat po, Sis Karen Joy, sa panalangin na ang katagumpayan ng gawain natin ay hanggang sa huli ano po na ang Diyos ang pumagitna ang banal na Espiritu sa gawain ito. Amen. Sige po. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Handang-handa nating sorter, Sis Rena. Ayan po, dito po siya sa Japan. Ito po, leader din po siya. Isang napakabait na leader. At ayan po isang gusto kong leader, napakabait. Ayan po. Sabi niya, Chang, maganda pa rin. Amen. Sige po, handaan po natin ating mga puso. Good morning po mga kapatid. Good morning po Ate Lily. Thank you po sa pagpapakilala at salamat po sa buhay ng mga kapatid natin. Ako man po ay nahiya.
Pero ayun, sa biyaya po ng Panginoon, patuloy na tayong ginising na po ng mayroong kagalakan, yung puso po no, na patuloy na uhaw sa ating Panginoon. Kaya po, sa lahat po ng ready, can you please type amen or pwede po tayong mag-heart na po just to declare na yes, I'm ready and I'm so excited sa matututunan natin ngayong umaga. Na po, so, nasa day 35 po tayo, sincere heart. Na po, yesterday po, serving heart, kung di po ako nagkakamali na po. And yes, today naman po is sincere heart. So, pag po usaping sincere heart, buckle up po tayo, no? Kasi dito po talagang sasalain ng ating mga puso, sasalain ang pinakamalalim na po na parte ng ating pong, ng nilalaman ng ating puso. So, kung ready, I know na ready na po tayo, pero pray lang pag-puri ako sa atin. No? Lord, we Amen. praise your name, Holy Spirit. You is our greatest heaven evangelist. You is our heaven's greatest evangelist na ganun po patuloy na tutulong sa amin na masaliksik ang puso namin ngayong umaga. Lord, salamat po sa grace mo. Salamat po, Lord God, na ididil mo kami ngayon. Tutulungan mo kami, Lord God, na makita namin kung ano pa yung mga bagay na kailangan mabago sa amin pong puso, sa amin pong buhay. Lord, maraming salamat po. We dedicate this fellowship, this morning devotion to you, to give you honor, to give you glory, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay? So, yun po, no, I will go direct po dun sa atin pong morning devotion, 35, sincere heart. Minsan po, no, pagka pumapasok tayo sa work, araw-araw, yan, iniisip natin para lang ito sa pera. Of course, talaga pong yun yung isang, dahilan. Pero, po, no, may mga tao na sobrang saya sa trabaho nila, no po, na yes, para lang ito sa pera, pero lalo na pag Kristiyano ka, iba na yung puso mo kapag pumapasok ka sa trabaho, no po, na hindi man madali yung mga ginagawa natin sa trabaho, no po, pero nandun na yung joy mo pagdating sa trabaho, no po. Pero hindi nga po lahat ganon ang laman ng puso. Minsan pa nga, no po, yung boss natin, or yung mga nakakataas sa ating leaders, no, parang hindi nila nakikita yung effort na ginagawa natin sa trabaho. Na kahit na ang sipag mo, talagang lalo na pagka mga Pilipina, isa po yan sa proud ako, no, pagdating po na sa pagtatrabaho. Wala pa po akong nakitang tamad na nagtatrabaho. No po. Pag lalo na po yung mga OFWs natin, wala pa po akong nakita na talagang complacent sila pagdating sa trabaho. Andun yung joy, nandun yung talagang pag sinabing trabaho, gagawin nila ng malinis, maayos, iiwanan nila yung lugar, no po, or gagawin nila yung trabaho nila ng maayos. Yan. At, no po, pero yun nga po, no, sad to say, yung boss natin, may mga time na parang wala talaga silang ganun po, no, pagkain sa, sa secular, no, basta magawa mo yung trabaho mo, no po. Pero, yun lang ang importante sa kanila, na matapos ng maayos yung trabaho. And yesterday po, no, napag-usapan na share po ni Sis Karen, no, about sa serving heart. Pero hindi lang po ito para sa mga volunteer works or church service or sports or sa ministry. Po, importante din po yung serving heart mismo sa trabaho natin. Yan. At hindi lang po basta matapos yung task, yung ginagawa natin, kundi magawa po natin ito ng mayroong sincere heart, mayroong pusong dalisay. Ayan. Sabi nga po dun sa kanta, no, pusong dalisay ang aking nais. Yun, kaya imagine niyo po pagka nag-work kayo or gumagawa kayo sa bahay, pusong dalisay, di ba? Ayun, so, naiiba na po yung, yung mood ng puso mo, Ayan, mamaya gagawin po nila yan sa work nila. Ayan. And then, yung totoo, po ba, yung may malasakit, matapos na gawin po kung ano yung tamang dapat gawin. Na kahit po hindi siya na-appreciate or hindi nagagawa, o hindi napapansin ng marami, po. Pero
Pero sabi nga po, no, dito din sa devotion natin, our hearts grow healthier when we work sincerely. Na po. Another word for sincere heart is integrity of the heart. Ano po yun? Yung hindi nandaraya o hindi siya nagkukunwari kahit walang nakakakita. Na po? Ano pa yung isang word? Authentic heart. Na po? Na hindi siya nagpe-pretend or hindi undivided yung puso nila, meaning fully committed siya. Hindi siya nagpapanggap. Kung ano yung nakikita mo sa labas, yun ang talagang nasa puso niya. Yun yung ipinapakita niya. Na po? So, yung pusong buo ang paninindigan. Yan. So now, kung sa trabaho natin mahalaga yung serving heart, higit na mahalaga ito sa ating pagsiserve sa Panginoon. Na po, pwede po ba pakitype mo sa comment yan? Higit na mahalaga. Yan. Na po. Kasi sa Bible, kinumpara po tayo sa bond servants. Na po, ano ba yung mga bond servants? No? Ito po kasi yung mga alipin pero walang sahod. Okay po ba sa inyo yun? Yung inaalipin ka na nga, alila ka na po, pero wala kang sahod. Nako, ang hirap po nito, no? Gusto niyo po ba yun? No? Pero, ano po, no, reality, mahirap isipin. Kasi parang, yun nga po, na nakaka-devalue ng pagkatao. Sobrang baba, na po. Pero si Jesus, ito po, counterculture talaga, no? Pag ako ano po yung mga tinuturo ni Jesus, iba yung perspective niya, na po, iba yung tinuturo niya. At ang tinuturo niya po, ang tunay daw na dakila sa kingdom ni God ay yung mga marunong magpakumbaba at marunong mag-serve. So kung gusto mong maging great na po sa kingdom ng ating Panginoon, napakahalaga po talaga na tayo naglilingkod dito sa lupa. Kahit wala tayong sweldo. Napakahalaga po naglilingkod tayo sa ating Panginoon bilang siya na ating master at tayo bilang kanyang mga bond servants. Na po? Sabi po, Mark 9:35, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Tulad po nitong ginagawa natin, we serve one another. Of course, nagsiserve tayo sa ating Panginoon sa pagsishare ng salita ng ating Panginoon, pagpapanalangin sa bawat isa. And we serve one another sa pamagitan ng pagsishare ng skills, talents, and abilities natin sa kapakinabangan din ng bawat isa. We serve one another. And countercultural po ito, mga kapatid, no? Kasi, pero gusto po na Lord, irespeto natin, irespeto natin yung leaders natin, irespeto natin yung mga ipinapagawa nila sa trabaho, na sa Panginoon tayo nakatingin, hindi lang dun sa earthly leaders or earthly masters natin. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 5 to 8, obey your earthly masters with a sincere heart, as you would Christ, rendering service with God with us to the Lord and not to men. Kaya nga po, kapag hindi napapansin ng boss mo yung ginagawa mo, wag po tayo mag-alala kasi mayroong Panginoon na nakakakita ng puso natin sa lahat ng ginagawa po natin. Or minsan kahit hindi nakikita ng asawa mo yung mga ginagawa mo sa trabaho, yung kasipagan mo, pero nakikita po itong lahat ng ating Panginoon. Minsan po kasi naging critical tayo sa mga tao sa paligid natin, is either sa boss or sa pamilya, na sinasabi natin na kung ako nandyan kung ako leader, ganito gagawin ko. Kung ako nasa posisyon na yan, mas maayos yung strategy ko. Pero si Lord ang naglagay sa posisyon na yun. Para sa kanila. Maging sa mga government officials natin. Hindi sila malalagay doon ng hindi kalooban ng ating Panginoon. At kung aalis sila doon, si Lord pa rin ang gagawa ng way. Yan. So, si Lord din ang hahawak at accountable sa kanila. Pero ang role natin, gawin po natin yung mga dapat natin gawin sincerely. Yan. At kung dumating po yung time na kailangan natin makipag-usap sa boss natin, na lalo na syempre, hindi naman pwedeng, hindi na lang din tayo kikibo, or
dumating yung time na kailangan natin makipag-usap sa mga leaders natin sa church na po, or leaders natin sa ating tahanan na po, sa ating asawa na po. Mahalaga din po na makipag-usap po tayo ng maayos. Sabi po no, 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26, dapat with kindness, gentleness, nako ang hirap nito, sincere, concern, na po. Minsan doon po kasi nagiging open yung mga tao sa gospel kapag po nakikita nila na totoo yung malasakit natin sa kanila. Kaya mahirap po yung puro tayo rebelde na po sa mga namumuno sa atin. Mahalaga po kausapin natin kung na-offend tayo or kung may nakita tayo na hindi tama. Huwag po tayo magparinig, huwag na din po tayo mag-post against, no? na po, yes, nakikita natin sa balita, pero wag na tayo mag-post, na po. We do it with kindness, gentleness, and concern. Mahalaga ang pananalangin, ang pag-iyak sa Panginoon, sa mga namumuno sa atin, whether sa trabaho, sa gobyerno, sa leaders natin sa church, na po. At wag na po natin ipagkalat kung ano yung mali nila, no? Kasi tayo man po, hindi naman tayo perfecto. We are to pray for them and do our role sincerely. Na po? Importante yung attitude natin in serving. Na po? Kung galit tayo, stress tayo, tamad tayo, hindi rin po magiging maganda yung testimony natin, pagdating sa pagsaserve, pagdating sa mga ginagawa natin. Sabi po no, Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. And sabi pa rin po sa Romans 12 verse 11, be fervent in spirit and serve the Lord. So mga kapatid, kung isipin natin na sa lahat ng ginagawa natin, we are serving Christ first, na sa lahat ng ginagawa natin, at ito para kay Lord to. Magiging blessing po tayo at magkakaroon tayo ng impact sa kung saan man po tayong lugar inilalagay ng ating Panginoon. Na po, so sincere heart. Ngayon po, ayan, medyo lalalim po tayo ng konti. So, napag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin to have a sincere heart. Yan. And, meron po akong nais na i-share example sa Bible na having an unsincere heart. Hindi sincere ang puso niya. Kasi po, pag usapin niyang sincere heart, yun po, salaan niya ito ng puso, tulad po ng nasabi ko po sa inyo kanina, malawak at tatamaan po lahat ng bahagi ng pagkatao natin. Yan po. So, share ko lang po ng mabilis yung story po ni Achan. Sino po basa na or nakarinig na ng story ni Achan? Sa Joshua chapter 7 verse 20 to 21, basahin ko po, Achan replied, "It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. Among the plunder, I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them. They are hidden in the ground beneath my tent, with the silver buried deeper from the rest." Joshua 7, verse 20 to 21 po, So, share lang po ng mabilis yung background. Ang sabi po kasi ni Lord sa kanila, walang kukuha ng kahit anong gamit sa Jericho, sa kanilang pakikipaglaban. Kasi lahat ng yon para kay Lord. Walang kukuha. Yun ang instruction sa kanila ng Panginoon. Kasi ito po yung unang laban nila na the Lord considered this as their first fruit. Lahat ng makukuha nila sa Panginoon nila. Pero ito pong si Achan, kahit alam na ang utos, palihim po siya na kumuha ng robe, ng silver, ng gold. Tapos itinago niya sa ilalim ng toldan niya. Ganun po ang ginawa niya. At dahil po sa ginawa niya na yun, natalo po ang buong Israel sa pakikipaglaban sa Ai. Natalo sila. Tapos po nung tinatanong ni Joshua, "Lord, ba't kami natalo? Di po ba nangako ka na kami po ay iyo pong pagtatagumpayan sa anumang labanan namin?" Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, may nagkasala. At sa huli, ang lumabas po si Achan, may kinuha siyang gamit na hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon.
So ano ang dahilan na kung bakit natalo sila sa labanan? Hindi naging sincere ang puso ni Achan. No po? Bakit hindi naging sincere yung puso ni Achan? Number one, nagtago siya ng kasalanan. No po? Kasi kung sincere ka kay Lord, wala kang itinatago. Pero si Achan, no po, kumuha at nagtago. Ibig sabihin, mas pinili pa niya yung sarili niyang gusto kaysa sa pagsunod sa ating Panginoon. No po? Number two, sinadya niya ang pagsuway. Sinadya niya. No po? Kasi alam niyang bawal, pero tinukso yung mata niya, yung puso niya. No, sabi po dun sa Tagalog version, nakita ko, I see, sabi niya, pinagnasaan ko, I covet, kinuha ko, I take. Ano, itinago ko. Typical po na pusong ito, hindi po buo yung pagsunod. No po? And then number three, tahimik lang siya hanggang sa mahuli siya. No, siyempre po, itong si Joshua, talagang iniimbestigahan nila. Sino yung nagkasala na yon? Lahat ng tribe talagang chinek niya. Isa-isa. Nung sa tribe na ng Judah, no, hindi pa siya umamin, nagkakagulo na yung mga tao, hindi pa siya umamin. Tahimik lang siya, pero hanggang sa mahuli siya. Hindi siya kusang umamin, hinintay pa niyang mahuli bago magsabi ng totoo. No, sa ibig sabihin, hindi totoo ang puso niya sa harap ni Lord. No po? At number 4, ano pa? Number 1, ano yung, bakit hindi sincere, paano natin nasabi hindi sincere yung puso niya? Nagtago ng kasalanan. Number 2, sinadya niya ang pagsuway. Number 3, tahimik lang siya hanggang sa mahuli siya. Number 4, nadamay yung iba. Ouch! No po? Tahimik lang siya hanggang sa mahuli siya, hindi siya kusang umamin. And then number 4, nadamay po yung iba. No, dahil sa kanya, ayan, natalo yung bansa nila, maraming naapektuhan, may mga namatay na tao. No po? At nadamay din yung pamilya niya kasi nung pinarusahan na sila. No po? Minsan po mga kapatid, yung lihim na kasalanan ng isa, pwede po magdulot ng problema sa mas marami. So ano po lesson natin dito sa buhay ni Achan? No po? Ito po ay example ng taong hindi sincere ang puso. Sa labas, kasama siya ng mga Israelita, no? They consider as one nation. Talagang lalaban tayo, magsaserve tayo sa Panginoon, gano'n ang kanyang action. No po? Pero sa loob, may tinatago siyang kasalanan. Di po ba sabi sa Bible, God looks at the heart? No po? Hindi lang sa panlabas, kundi dapat sincere talaga yung puso natin kay Lord. Susunod tayo kahit walang nakakakita at hindi itatago ang mali. Na po? So, I will share po yung picture. Ito po yung tent ni Achan. Kasi doon niya po itinago yung yung robe, yung silver, na po, saka yung gold, jewelry. Ito tent ni Achan. Na po, itinago niya daw doon. Next naman po, ito po, yung bahay. Yes. Ito po yung bahay. Ng mga DPWH contractors. Na po. Ito po yung bahay ng mga nililitis ngayon sa ating gobyerno. Ano po? Yan po yung mga mansion nila, na po. At yung mga property nila, mga sasakyan, luxury cars, mga eroplano, mga helicopter na kaya nilang makabili. Na po. So sabi po sa Philippine Star, wait po, para maano natin na hindi ko po ito inimbento. Sabi po sa Philippine Star, ayan, 1 billion daw po ang nananakaw daily sa ating bansa. Daily. No po? From year 2022 to year 2025. No po? So masasabi natin,
ang ginagawa nila sa kanilang trabaho ay unsincere heart. No po? Kasi ito yung matatawag nating modern na pagkuha. Na po, modernized na kasi sanay na sila. Kung si Ekan hindi umaamin hanggang sa mahuli siya. No po? Pero itong sa DPWH, naging lifestyle na nila. Sanay na sila. No po? At kung sa Ekan, robe, silver coins, gold ang kinuha, itinago sa bahay. No po? Ang DPWH contractors at ang lahat po ng ano rito, ng involved po dito, billion, trillion ang nakukuha. No po? May mga property sila, aeroplano. Alam niyo po ba, ang Philippine military natin, kulang po sa mga gamit. No po? Samantalang sila, kaya nilang bumili sa mga tao kahit hindi naman nila kailangan. Imagine, ano po, nagkakasino sila, bilyon ang naipapatalo nila, no po, na hindi naman nila sariling pera, kundi kabal ng bayan. Samantalang po yung mga Pinoy, no, lumulusong sa baha, kada ulan. Kaya nga po pala magtataka tayo kahit walang bagyo. Yung umuulan lang talaga ng, lulusong ka na talaga sa baha. No po? No wonder, isa din po ito sa halimbawa ng unsincere heart. No po? So, yan po ang tahanan ng mga diskaya, tahanan ng mga cook. No po? Tahan at pag-aari nila. So, kanina, tent ni Ekan. Tapos sumunod, tahanan ng mga DPWH contractors at ng mga involved dito. Next naman, ito po yung nakakatakot. Ito yung tahanan mo. Pwede mo bang itandiyan tahanan mo? Yan yung bahay mo. Ano po? Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin sa mata. Meron po bang mga bagay sa bahay mo na hindi sa iyo? Are there things inside your house na hindi sa iyo? Are there things na hiniram mo pero until lang hindi mo pa naibabalik? Meron ba tayong mga hiniram na hindi sa'yo, na until now, hindi mo na naibalik? O baka nga nakalimutan mo na po? Or wala tayong ginawang restitution para maibalik? Mapa ito man ay bagay, pinansyal, pera, o oras, bagay, serbisyo, na hindi natin nasuklian ng tamang bayad. Kasi ito po yung gustong salain sa atin ng Panginoon ngayon, yung pagiging sincere ng puso natin. Mga kapatid, dito po ako natatakot at mahalaga na ma-deal ito sa atin ng ating Panginoon at magpa-deal tayo sa ating Panginoon. Madalas ang nakikita lamang po natin kasi yung mga malalaking nakuha na po at kung ano yung mga example sa Bible. Pero today, the Lord wants to deal sa ating tahanan. No po? Yung kay Achan, na-deal na ni Lord. Namatay siya at yung buong pamilya niya, pati mga ari-arian niya kasama. No po? Nilibing sila. Pinagbabato sila ng buhay, tapos inilibing sila. No po? Yung sa mga DPWH contractors, dinidil na sila ngayon. No po? And let's pray na magkaroon po talaga ng tamang hustisya doon. Pero yung bahay mo, ikaw mismo, huwag nating hayaan na hindi tayo i-deal ni Lord dito. No po? Minsan po kasi mga kapatid, pagdating sa maraming bagay na po, ang galante natin, makakapag-travel tayo, gagastos tayo ng malaki. No po? Galante tayo sa pamilya natin, galante tayo sa mga anak natin. Pero sorry po, pagdating kay Lord, ang kunat natin. Pagdating kay Lord, ang kunat natin sa oras. Pagdating kay Lord, ang kunat natin sa pagbibigay. Mga kapatid, meron ba tayong mga bagay na dapat kay Lord pero hindi natin na ibabalik? Ano po? It's time na
maipadil natin ito kay Lord ngayon. Ang sabi po, Colossians 3:22, mga alipin, sa lahat ng bagay, sundin ninyo ang inyong mga amo, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo at hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo talagang tapat at may takot sa ating Panginoon. Na po, God is our ultimate boss. God is our master, our CEO. Ano man pong aspeto ng buhay natin sa trabaho, sa family, sa ministry, mga kapatid, isa po sa test para ma-cultivate ang puso natin is to have a sincere heart. No po, pagdating sa kayamanan, sa pera, kamusta tayo? No po, patuloy tayong magpasuri sa ating Panginoon. No po, at sa tulong po at awa ng ating Panginoon, makarecover tayo sa finances natin, makarecover tayo sa sitwasyon natin. And let's declare na this year, Lord, this year will be the year of restitution, and the coming year will be the year of restitution. Na Lord, kung ano man po yung mga hindi namin naibalik, ganun po talaga namin maibalik sa Panginoon. Kung ano po yung mga bagay na hindi namin naibalik sa iyo, maibalik namin. At kung ano po yung mga bagay na hindi namin naibalik, nahiram sa kapwa namin, Lord, maibalik namin. So, ito po yung ipanalangin, Lord, pagpalain mo kami financially para maibalik namin ito. Kasi ano po, having a sincere heart, hindi lang natatapos na nagre-repent tayo. Hindi lang natatapos na nagsasorry tayo. Kasi having a sincere heart, dapat may gagawin tayo. No po? Just like Zacchaeus, no? Sabi niya, Lord, ibabalik ko ng 4 na beses yung mga kinuha ko sa mga tao. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Anak siya ni Abraham. Kasi una-una alam niya yung law. Alam niya yung batas. No po? At may ginawa siyang restitution. Hindi niya pinagsawalang bahala. Hindi lang siya naghingi ng sorry sa Panginoon. May ginawa siya. No po? So, pag-pray po natin, Lord, ano yung mga bagay dito sa bahay ng diakit? Solid natin. Sa mga anak natin, wag natin hayaan na may maiuuli silang gamit na alam mo na hindi sa kanila. Anak, isoli mo yan. Anak, hindi sa atin yan. No? Kasi integrity na po ang puso. At maging sa atin na po, mga kapatid, hindi lamang po kaya ako din po, no, talagang idinila ko ng Panginoon dito. At kaya nga tinanong ni ate, anong susuot natin? Black. Kasi nagluluksa tayo ngayon, no po, para dun sa mga bagay na Lord, may mga bagay na hindi ako na-deal sa'yo in the past, pero ngayon tulungan mo ko. And let's pray for blessing, no? Tulungan tayo ni Lord na maka-recover sa kung ano man po yung mga bagay na kailangan natin ma-restitute. Whether ito ay finances, ito ay relationship, ito ay oras natin sa Panginoon, ito ay oras natin sa family natin, na yung sincere heart ang patuloy na mahukay at makultivate at ma-purify sa ating puso. Let's pray, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Lord, sa mga panahon na akala namin, Lord, okay kami sa relationship namin sa iyo, pero ang dami pa palang mga bagay na dapat ma-deal sa amin. Especially, Lord God, sa pagkakaroon ng usong dalisay sa amin pong buhay. Lord, kung ano man po yung mga bagay na kailangan namin ibalik unang-una sa iyo, kung ano man po, Lord God, yung oras na kailangan namin i-restitute sa iyo, at kung ano din po yung mga bagay na kailangan namin ibalik sa amin pong kapwa. Lord, tulungan niyo po kami na meron po kaming gagawin. Tulungan niyo po kami, Lord, pagpalain niyo po ang mga kapatid ko sa kanila pong pinansyal na pangangailangan. Pagpalain niyo po sila, Lord God, sa kanila pong sa wisdom. Pagpalain niyo po sila, Lord God, sa kanila pong mga relationship. Maging, Lord, sa kanila pong mga trabaho at kung ano po yung mga bagay para, Lord God, meron yung mga pagkukulang namin in the past, ganun po, Lord God, kami babawi this time, that this year is the year of restitution sa bawat isa. At tutulungan niyo po kami, Lord God, na madil ito unang-una sa iyo at sa mga tao po, Lord God, na ganun po, may kailangan po kaming kausapin or may kailangan po kaming gawin. Lord, sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba amin sa mga pangyarihan. Maraming salamat, Lord, sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus na aming pang tagapagligtas. Amen, amen, amen. Thank you po, mga kapatid.
Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Wow. Andyan si anak ni Sis Maridel. Si Aki. Ayun, buti naalala ko. Si Aki. Good morning, Aki. Ohayo gozaimasu. Amen. Type po natin dyan. Help me, Lord. Help me, Lord, ang itype natin dyan. Help me, Lord, to have a sincere heart. Amen. I-type po natin yan at i-declare natin. I-declare talaga natin ngayong umaga. Let's be sincere. Help me, Lord, to have a sincere heart. Sincere po saan? Sincere in my relationship with you. Sincere in talking to others. Totoo po tayo sa ating mga sinasabi. Ano po? Totoo tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Let's be sincere to God. Sa totoo lang po, wala naman tayong naitatago sa Panginoon eh. Lahat naman niya nakikita. Iniisip natin, nasa puso natin. Hindi ko nga po alam kung bakit ang tindi ng impact sa akin ng yung nakikita tayo ni God sa puso ng natin. So, paulit-ulit siya nag-aano sa akin na yung image natin na God is looking at us na paano kaya niya tayo masasabing puso? Alam naman mga pusong naglalakad. Hindi kaya paano ba tayo tinitingnan ng Lord? It can be the light, depende sa kulay natin, depende sa liwanag ng puso natin. Kasi paano kaya niya tayo tinitingnan? Have you imagined how God looks at you, at us? Di po ba? God, tulungan niyo po kami na magkaroon ng sincere heart in everything we do. Ayan po bond servants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Hindi po ito yung fear na nakakatakot. Kung hindi godly fear, you want to honor Him. Maraming salamat, Sis Rena, sa pagbahagi. Sabi po dito, sa Psalm 100, verse 2. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Walang reklamo. Kung hindi, natutuwa. Romans chapter 12, verse 11. Do not be slothful. Tatamad-tamad. In zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart, for consider what great things He has done for you. Amen. Grabe po yung ginamit ngayon ni Sis Rena, hindi lang talaga nakafocus sa sincere heart. Kasi sa totoo lang po, alam na halos natin ang sincere heart. And we know if we are sincere to the Lord. Pero, pinakita sa atin ngayon, isang panggising, pamulat ng mata. Si Achan, isang unsincere heart. Ang nakakalungkot po talaga, doon tayo matakot. Hindi lamang po sa kanya nangyari. Imagine niyo po, buong Israel natalo. Natutink yung maliit lang yun na lugar. Bakit sila natalo? Why? Why, Lord? Yung malalaking bansa na na-overcome namin, natatalo namin, nagagapi namin. Bakit ito? Ang liit lang na bansa. Bakit natalo kami? Because of the sin. So, wag po tayong, wag nating itrato talaga na light lang ang white lies. O kaya, hindi naman yan. Ngayon lang. Simple lang yan. No. Diyan tayo dinadaya ng kaaway. Tingnan po natin, si Achan. Hindi siya nakinig ng thoroughly. Yung mga sincere heart, hindi siya nakinig kay God with sincere heart. Dahil kung nakinig siya kay God with sincere heart, hindi ka talaga magkakaroon ng desire sa makikita mo sa harap mo. Hindi ka matutukso.
hindi ka manghihinayang. Alam niyo po, sa trabaho ng, lalo na kapag pagkain, ang dali-daling matukso. Lalo na mga simple lang, ano? Pag nagluluto ka, titikman mo. Wow! Kung allowed kayong tumikim, okay lang. Pero yung simpleng bagay na tinikman mo, you don't have a sincere heart. Wala kang care sa company. Alam niyo po ba na sa company, every ay nakasukat? Kumusta ba ang mga puso natin? Hingi natin ng tawad sa Panginoon yung mga ginawa natin na nag-decide tayo. We coveted. Tiningnan. Una, syempre, unsincere nga natin siyang pinakinggan, kaya okay lang. Hindi natin nakikita ang kasalanan. Tapos ano pa? Tinikman, hindi lang tinikman. Nung naluto na, talagang kumain ka. Ano po? Bakit ka nakatagong kumain? Hindi ka hantarang kumain. Because hindi allowed. Hindi ba? Hindi allowed. Dahil kung yan ay totoo, hantaran mong gagawin. Ano po? Kaso nga lang yung mga katulad ng ngayon, yung nahalimbawa ngayon ni Sis Rena, yung talagang natural, yung recent na nangyayari sa atin, sila hindi nahantaran. Kaya nga nabubuking kasi sila na mismo ang naglalahad. That I'm rich, I have this. Ayan, salamat po Sis Rena. Ayan. At binigyan niya tayo ng ang kanyang notes. Ako nag-notes din po ako. Amen. Ayan. So, tayo man po, ganun din tayo dapat, let's be sincere in what we're doing. At ang nakakalungkot po talaga dyan, yung katanungan ngayon. Para bang, ano ba sa atin? Kasi madaling sabihin pag sa ibang tao Madaling ikwento pag ibang tao. What about us? Kumusta po ba tayo? Ano po ba ang kinovet natin kay God? Ano po ba ang ninakaw natin sa tahasang salita? Ano po ba ang ninakaw natin? Ano po ba ang tahasa nating hindi pagsunod sa Panginoon? Ang Diyos lang ang nakakaalam po. Ang Diyos lang nakakaalam. At tayo. Kapag may tingnan, ay, ito yung damit na Alam niyo po, nung nakarang araw, tamang-tama si Serena. Sabi ko, ano ba itong nakasabit dito? Isang plastic bag na maliit. Pagtingin ko, isang pair of clothes. May short, may brief, tapos may boxer short, tapos may short, boxer short, and then t-shirt. Sabi ko, ano to? Bakit meron ako nito? Hindi naman to kay Johan. And then I remember one time na naglaro yata. Hindi ko na alam kung saang lugar, pero nabasa siya when we were in Comaki, o nabasa, o nadumihan, he has to change. Walang extra clothes. So, pinahiram siya. Ayon sa, sa nursery, pinahiram siya. Hindi ko naman kakilala, di po ba? Pero nagmagandang loob. Tapos sabi ko, sige po, ibabalik ko, ha. Tapos kahapon ba yun, isang araw? Nakita ko, sabi ko, ay, bakit hindi ko to naibalik? Siguro ay tempted na ibalik, pero hindi kami nagkikita. Kaya lang, sana pala, iniwan ko na lang sa nursery, pinakibigay ko na lang sa kanya. Hindi yung nadala ko pa dito, nakasabit, para lang sabi ko, naalala ko yun siguro kapitbahay ko yun nun sa sa lugar namin. No, kapitbahay ko siya, hindi lang kami nagkakatagpo. Kaya siguro lagi ko lang handa siyang ibigay. Hindi kami nagkatagpo. Pero hindi ko naisip, na pwede ko palang ibigay sa nursery, pakibigay kay ganito. Siguro hindi ko alam pangalan niya. Oo, kasi walang pangalan Hindi ko nga siya kilala. Ayun. Pero, tingnan natin, ang galing talaga ni Lord, no? Pinakita niya sa akin, at pinaalala niya sa akin ngayon. Yes, ay, lalo na po yan, yung mga pinaglagyan ng food. Yung mga mahilig mag-sharon, o kaya mahilig tumanggap, po?
Hindi naman mahilig. Yung laging nabibiyayaan. Amen? Nabiyayaan na, biniyaya na. Pati lalagyan. Amen? Ayan. Pero kapag sinabi naman po sa inyo, you don't need to give it back. Okay lang yun. Pero pag yung ganyan, meron alam niyo po meron akong kakilala. Tahasan niya talagang interesan. Yung tipong, sabi ko, yun nga po palang nalagyan. Ay, balik ko na, wala na dito. Sabi nung katulong niya, ate, nandyan pa yata. Hindi, wala na. Parang pinatahimik na siya na Ibig sabihin, pinag-interesan niya. So, hindi na ako nag-insist. Nakita ko na yung desire ng puso niya. Pero, okay lang. Kanya na yon. At tayo man po pag nakita mo na ganyan, do not, huwag ka na magkaroon ng grudge o huwag ka na magkaroon ng sama ng loob at pabayaan mo na, ibigay mo na. Ibigay mo na, sabi nga ni Jose Rizal kapag nawala, Ikaw pa nahiya. Ay, Ikaw pa nahiya. ako pa totoo. Ikaw mahiya. Opo, totoo yung parang, nakakaya, baka isipin niya, ganun ako kaano sa gamit. Yung mga ganun, parang wala naman akong tiwala. Yung mga ganun, di ba? Tayo pa talaga magigilty. Kaya, okay lang. Sabi ni Jose Rizal na wala yung kanyang isang tsinelas, ipaanod mo. Alam niyo po nangyari yan sa akin. Nawala yung isang tsinelas ko. Nanod sa ilog. Sabi ko, paanod ko kaya yung isa? Kaya lang, hindi naman kasi dito style ganun, di ba? Na pag may nakakuha, hihintayin pa yung kabila. Di po ba? So, sabi ko, nonsense, basura lang yan dito. Kaya, hindi ko na po pinaanod yung isa pa. At alam ko, wala namang kukuha nun. Kasi dam yun sa dam. Kaya anyway. So, mag-reflect po tayo, self-reflect. Maraming salamat po kasi talagang lumalalim habang lumalapit na tayo sa dulo ng ating Devo. Talagang na tayo. Dinidikdik na talaga how true are we as a Christian. Puso talaga. Sinasala ng Panginoon. Sinasala talaga po. Kung pwede lang may strainer, sasala yung puso natin. Tapos parang Roblox o kay Lego. Ganon. Sasala yung puso natin, tapos lalabas yung puso natin, malinis na. May ganon. Na imagination ko ngayon, grabe. Tapos makikita mo, nandun yung mga residue ng puso mo. Ay, nandun pala, may sama pa ako ng loob kay may ganon. Meron kayang ganon sa laan na holy strainer. Tapos, pag sinala mo isang ganon, lulusot dyan. Makikita mo yung puso mo, ayan. Tapos, may iwan dun. Yung galit ko doon kay ganito, yung hindi ko binalik dito, yung pagsagot ko kay nandun lahat. Ang arena, di ba, pag sinala mong ganon, may mga buo-buo. Arena pa rin yun, pero buo-buo na nga lang. Yes! Spiritual strainer. Amen! Hallelujah! Salamat po. Magkaroon tayo ng spiritual strainer. Amen? Meron po dyang yung ilog. Ilog na nagpapalinis. Yan. Totoo po yan. Gawa tayo ng checklist. Alam niyo po, sabi sa Habakuk 2, di po ba? Isulat natin. Hindi lamang po pangarap, hindi lang vision, hindi desire. Sulat din natin pati mga kasalanan, pati God, Holy Spirit, help me. Reveal it to me. Because we want to be pure in your eyes. Hindi namin kailangan, Panginoon, na yung papuri ng tao na, ganito yan, ganun yan. Ang mas mahalaga sa amin, yung tingin mo sa amin, yung sasabihin mo sa amin. Kasi at the end of the day, yung sinasabi nila, it will not cost anything. Wala pong magagawa yun sa amin. Yung sasabihin mo, yun ang magde-decide kung kami makakarating sa langit o hindi. Doon po. Doon namin makikita. Amen? Hallelujah. Yun yung yun yung magva-value. Yun yung mas mahalaga. Yung sasabihin ni Lord. Amen? Yung sasabihin ni Lord sa atin. Kaya magkaroon po tayo ng spiritual strainer. Isala po natin mga puso ngayon. Amen? Dumaan tayo sa ilog ng banal na Espiritu at doon tayo magpalinis. Amen? Let's fear the Lord. It means magkaroon tayo ng reverence sa Kanya. Maging aware tayo na talagang ang Diyos nakikita tayo. Amen? Nakikita niya tayo.
Katulad ni Pedro. Si Pedro po, before transformation, di po ba, kanina binigay sa atin unsincere heart. Pero bigyan naman natin din ng isang halimbawa. Gayahin po natin si Peter. He was called, kaya nga, ang pangalan niya, ano na nga yung pangalan niya na siya, iba na lang. Si Peter, sabi niya, God, I will never deny you. Hindi. Kasama niya yun, during his ministry dito, 3.5 years. Talagang, nung nabago siya, sincere ang kanyang puso. Siya pa talaga ang nakikipaglaban, ganun yung character niya, no? Bold talaga. Hindi, I will never deny you. Wow. Sa Luke chapter 22 po, I will never deny you. Pero pagdating po sa sa dulo ng Luke 22, verse 54 to 62, makikita mo na yan sa mga dulong part na ng Lucas, aklat ng Lucas. He denied Jesus 3 times before the cock crows. Bago pa tumilao. So, nung nakasama siya ni Jesus, sincere siya. Ibig sabihin, wala po talagang exemption. Kahit gaano tayo kasincere sa Panginoon, darating at darating yung time that we will be tested by the situation. Pero ano po ang napakahalaga sa lahat? Yung tayo po ay magbalik loob. Katulad po ngayon ng challenge sa atin ni Sis Rena, i-check natin ang ating tahanan, ang ating mga puso. Ano po ba ang hindi natin naibalik sa Panginoon? Saan po ba tayo hindi naging sincere sa Panginoon? Amen? Magpatulong tayo ngayon sa banal na Espiritu. Magpatuloy po tayo sa banal na Espiritu ngayon. Banal na Espiritu, tulungan mo ako na magtrabaho na may integrity. Sabi po kasi, ang synonym daw ng sincerity ay integrity. Kailangan tayo maging tapat sa ating mga salita. At sa pangako natin, nag-sign tayo ng contract per hour, hindi per work. So, ibig sabihin, kahit anong ipagawa sa atin sa loob ng 1 oras na yan, okay lang, walang reklamo. Hindi ka naman nagsabi, wala naman sa kontrata doon na babayaran ka na sa 1 oras yun ang trabaho mo. Di po ba? So, hindi ko po maunawaan yung iba bakit ayaw nila na sumunod. We are exchanging our time. Binabayaran nila yung oras ng pagtatrabaho natin ng 1 oras. So, huwag tayo magreklamo, ay pinalinis ako, ay pinapaano ko. Kasi bayad ang oras natin. Kasi lalo na kapag walang pyesa, tigil ang linya. Di po ba? Ay, good morning po, Brother Paz. The sincerity of our hearts in forgiving and forgiveness. Yes. Alam niyo po ba, talagang kailangan natin yan. Kailangan natin with pure motives. Ayan, we need to be sincere. Maganda ang ating intention. Kailangan daw kasi intentional. So kapag hindi maganda ang intention mo, motibo mo, hindi mo talaga gagawin. Kapag ang intention natin is to seek and save the lost, whatever it is, kaya nating mapatawad. Kasi, mas mananaig. Mas mananaig yung kagustuhan nating i-please si God. Sa tanong mo sa sarili mo, kung nandito ba si Jesus, ito kaya gagawin niya? Am I doing this for God's glory? Am I doing this for God's glory? Or just to ease my pain, just to, pansarili ko lang? Yes. Sometimes we're already loving less because of hatred. Opo, kasi ang pag-ibig hindi naman nawawala Nandyan lang yan. Hallelujah. Huwag tayo mag-please ng tao. Mas matakot tayo, mas mag-serve tayo kay God kaysa sa tao. Dahil wala silang final say sa atin. Ang Diyos lang po. Amen? Kaya anuman ang ginagawa natin, let's have a sincere heart and let's worship the Lord. Amen? Kaya nga worship in everything we do, in anything. Kailangan po we are worshiping the Lord. Brother Pa, sige po, ikaw na po ang kasunod at pakishare na po yan sa aming mga isinare mo sa
Amen. Sige po, Brother Paz. Take it away. Ay, andyan ba si Brother Paz? Patayin niya. Baka po nasa ano lang siya. Nasa GC lang na ano. Ay, wala nga. Paring naman po natin si... Wala po ata. Oo, wala nga po. Doon lang siya nag-ano. Asan na nga ba yan? Hindi ko po kasi nakikita. Ay, wala na po siya sa aking icon. Ah, nasa live daw siya. O, sige, i-join kita sa live. Join ka na po dito para i-share mo na yan. Yang iyong ano po. Ayan. Wala. O, sige, opo daw. Paring daw po si Brother Paz. Wala ka na pong icon sa akin, hindi na po kita mapaparing. Ayun po, habang hintay tayo, bago natin, tingnan natin kung makakapasok si Brother Paz. Amen? Oh, eto na. Ang bilis. Psst. Delayed talaga ang live. Ano po? Sige. Sige po. Mag-mute na po ako. Late nga, late. Opo. Napakaganda ng in-example ni Sister Rena, no? Yes. Sincerity ng puso. Kasi, minsan hindi natin alam, meron na pala tayong hindi nasosoli. Meron na tayong mga bagay na, minsan sinasadyang hindi isoli. Because of the sincere heart. Talaga sinasadya natin ang kinin ang mga bagay na hindi atin. Kakulangan ng sinseridad ng puso yan. And also, one of the things na napakadelikado po, no, na being insincere na puso is yung pagpapatawad natin. Kaya, kasi minsan sinasabi natin minsan na, yes, napapatawad na kita, pero ayaw pa rin kitang makita. Hindi kasi ganun ang ating Panginoon. No? Ang ating Panginoon, nagagalit siya nung siya ay nasa simbahan na ginawang negosyo, center of business. Nagalit siya doon, pero that was his reaction towards sin. No? Nung ginunaw ba ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, naging ano ba siya doon? Naging hindi niya ba napigilan ang kanyang sarili? No. God is so righteous, God is so holy, na ganun na lamang ang kanyang magiging reaction towards sin. Pero din tayo, minsan, napaka-insincere ng hearts natin minsan, kahit sa pagpapatawad, kahit sa pagmamahal, no? Loving less. Bakit ba lumalabnaw ang kape? Because nilalagyan ng tubig. Everything, no? Everything that is something ilalagay na nakakadigyot, yan po ay sumasalungat doon ng diwa ng original na layunin. Kapag unti-unting nawawala yan, there is something opposing. Kagaya ng love. Are we loving less ating wife? No? I-example natin ang wife. No? If the husband is loving less his wife, ibig sabihin, there is something he hates. If a wife loving less, nagkakaroon siya ng less love sa kanyang husband, there is something na kanyang nahi-hate. Diba? Ganun yan eh. I hate him snoring, kaya nagbabawasan yung pag-ibig ko. If sa loving less is hatred. Insincere ang puso. Loving less our brothers and sisters in church. Bakit ka nagkakaroon ng lesser na pagmamahal? Napaka-imposible po no na walang dahilan. So, insincerity ng puso. Napaka-importante po ng sincerity kasi ang sincerity kasi taos eh. Taos puso. Wholeheartedly. No? Ang sabi nga ng napakahirap po yan. Hindi natin kaya yan. Kaya nga, naalala ko yung sinare ni Sister Janet na kaya para hindi mo makalimutan, ilagay niyo sa inyong noo ang salita ng Diyos. In your
doorpost, ilagay nyo para maalala nyo lagi ang aking mga utos. Ibig sabihin, yung mga commands ni God, yung mga utos ni God. Kasi, napakahirap po na magkaroon tayo ng sincere heart. Napakahirap po, no? We sometimes love less without provocation. Kasi meron lang tayong na-hate sa Kanya. Nababawasan na yung pag-ibig natin. Lahat tayo, kung hindi ka nag-a-admit yan, nagsisinungaling tayo. We tend to love less. Why? Sapagkat natin, no? Napaka-vulnerable ng ating mga puso. Napaka-insincere ng ating mga puso. Kaya nga, nakialam ang Diyos eh. Kasi hindi natin kaya. The good works that we do, no? Kaya nagrema lang sa akin. Salamat, Sister Ena. No? Nagrema lang sa akin, kaya siguro nakialam na ang Diyos eh. Dinadala niya ang kanyang sarili anak kasi nakikita niya na lahat ng ating mga pagsusumikap hindi talaga umaabot sa kanyang standard. No? Ang standard ng Diyos ay napakataas. That is why we need a Savior. Kasi kung tayo lang, napaka-insincere natin. Kutsara na maganda, hindi na natin isusulit. Ay, atin na lang ito. Tupperware na maganda to pwede itong magamit sa baon ng anak ko. Huwag na natin isulit. Yung mga ganon, no? So, because of the insincerity of our hearts, meron talaga, nakukurap talaga ang hearts natin. Ang isa sa pinaka, are you being honest? Yes, yung ganon din. Yung maging honest ka ba? Kahit sa sarili mo, nakakapagsinungaling ka na. How much more sa iba? Kung sarili mo, yes, opo, no? Buti na lang po talaga may Savior tayo kasi nakikita talaga ng Diyos, hindi talaga kaya. Para ba tayong mga baby na gustong pero hindi natin kaya. Kaya nag-intervene na talaga ang Diyos. Pinadala niya talaga ang kanyang anak na. That is why we really need a Savior. Because kung tayo lang, nagkakamali tayo, nakakapagsinungaling tayo, nagiging insincere ang ating mga puso palagi. Even doon sa ating mga closest circle na natin, minsan, nagkakaroon pa tayo ng hindi kasi pwedeng i-apply natin ang nababawasan yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi pwedeng gano'n eh. Hindi pwedeng nababawasan yung pag-ibig natin because when we say that, nababawasan ang pag-ibig ko, ano yung nagpapabawas? Hatred. Eh, hindi nga pwede. Sabi ni Pablo, alisin mo yan. Yung hatred, yung grudges, alisin mo yan. Hindi yan pwede. Wala dapat yan sa puso mo. Kasi, so, bakit? Ano ang nagpapalabnaw ng pag-ibig natin? Insincere heart. Kaya, napakaganda. Naabutan ko si Atcha na yung Atcha ng, no? Napakaganda na isang magandang reminder sa atin. Kaya pasalamat po tayo. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Meron pa akong share sa inyong kwento sa isang kingdom na very rich kingdom. No? Paano ba talaga natin may larawan ang isang paano ba natin may larawan ang sincere heart ng Diyos? No? Ang taos-pusong pagmamahal ng Diyos sa atin. There was a very rich kingdom and ang king na namamahala doon ay ang dami niyang gold sa kanyang treasury. And then napapansin ng hari, every day, dinadalaw niya ang kanyang treasury. Nababawasan yung gold first. Nababawasan na yun. Kinabukasan, nababawasan ulit. Bakit kaya? Sino kaya nagnanakaw? Now, sabi niya, I will give 10 million to those makapag-inform sa akin, mahuli niya ang magnanakaw. At kapag nahuli, we will lalatignuhin natin siya sa likod hanggang siya ay mamatay. Ganun. So, ang sabi ulit, hindi nahuli sa 10 million, ginawang 50 million ngayon. And finally, sa 50 million, siguro marami ang nagsumikap, marami na ang nagbantay, nahuli na ang magnanakaw. Alam niyo po, nalaman nila ang magnanakaw pala is his one and only daughter. Yun pa ang nananakaw ng kanyang kayamanan, yung anak niya. So itong hari na ito, he is a very loving king. He is a very gracious king. And he is a very strict king.
Talagang pinapatupad niya ang kanyang batas. So nagkaroon ng bulong-bulungan niya. Kaya ng hari, lalatiguhin ang kanyang anak hanggang mamatay, napaka-mapagmahal niya. He's a very loving king. Kaya, meron nagsasabi, hindi yan magagawa. Hanggang sa dumating yung time, dinala ang kanyang anak na babae, dinagay sa poste, tinapos nakatalikod, ini-strip yung cloth niya, yung damit niya sa likod, to bear his back. And then, sabi ng hari, ituloy ang pag-whip. Because that is the mandate. Nahuli natin. Ituloy ang pag-whip. So, ituloy ang pag-whip. The moment as na naberdugo ang latigo, sumigaw ulit ang hari. Wait! Bumaba siya sa trono, lumapit siya doon sa likod na babae, pinulit niya ang likod na damit niya to bear his back. And then, iyakap niya ang kanyang anak na babae, sabi niya, okay, whip my child. Sabi ng berdugo, mahal na hari, hindi kita kayang latiguhin. Sabi niya, latiguhin mo ang aking anak. So, linatigo. The king bore the punishment. That is the gospel. That is how sincere the heart of God is. Kaya niyang akuin ang ating kasalanan. That is, sabi ni Sister Rena, pasalamat tayo, meron tayong Savior. Why? Because we are insincere in our hearts. No? So always, sabi nga ni Pablo, check your heart if you are really kung nasa pananampalataya ka ba talaga. Kasi kung nasa pananampalataya ka, nasa iyo na si Kristo. Of course, you failed the test. Unless, of course, you failed the test. So, suriin po natin ang ating mga puso kung tayo ba talaga ay nasa tunay na pananampalataya. Kapag tayo ay nasa tunay na pananampalataya, nasa atin talaga si Kristo. We will have a sincere heart, taos puso sa pagsasamba, taos puso sa pagpapatawad, sa lahat ng bagay na nasa ating tahanan, taos puso sa lahat ng ating mga properties, ari-arian. Hindi nga natin matawag na ari-arian yan kapag hindi atin yan. No? We something that na hindi atin.